parang na-recharge ako. Sa totoo lang, I don't know about you, but gusto ko nang umuwi. Kasi the message of the song is truly the message of today. For today is about the finished work of Christ or the power of the cross. So, napakaganda po na ma-reminisce yung ginawa, yung accomplishment ni Lord. And truly, it takes a God, a truly man, a truly God, na ma-accomplish yung bagay na yun. Hindi natin kaya yun. And nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil the power of the cross made us free. It made us free. Eh sabi ni Lord, ba't ka ba nag-aalala bukas? It is finished. Ginawa ko na lahat. What a comfort to bring back na si Lord ang talagang gumawa ng lahat ng bagay para sa atin. Sa ating comfort. Anak niya talaga tayo. Alam niyo, pag ikaw'y magulang, you won't let your daughter or son go suffer. He made sure that it is finished. And that is our Lord Jesus Christ. Today's message is about the power of the cross. Okay. We have started a 4-part series called The Power of the Cross. So let's do a recap. The first week, our pastors, sila ni Pastor Doms and ni Pastor Alex, they both shared the part 1, part 2, part 3. The part 1 is about the cross reconciled. Part 2 is the cross transforms. Part 3 is about worldly and godly ambition. And today, I'm going to talk about the cross that unites us all things. So, let's get ready kasi the power of the cross is also called the finished work of Christ. The foundational belief of Christianity revolve around Jesus Christ. Kay Kristo lang. His divine nature, His sacrifice for humanity, and His resurrection. Sinulat ito sa Bible. Way back sa Old Testament. All events points to Jesus, the Messiah. That He will accomplish na the things undone, yet in His timeline, nag-prepare siya ng mga tao who would lead to that accomplishment. And si Jesus Christ ang ultimate sacrifice. Napakaganda po maalala na yung kamatayan ni Kristo on the cross is seen as the atonement. O sa Tagalog, yung tinatawag na pagbabayad sala. Atonement. Medyo malalim yung salita na yon, pero sa Tagalog, napaka-comforting. Pinalaya. May nagbayad para sa atin. Yung kasalanan. For the sins of the world, enabling reconciliation with God. Pakaganda. The finished work of Christ is arguably the most contentious claim by other religious sects as well. Bear that in mind na sa simula pa lamang ng pamumuhay ni Jesus sa lupa, ay makontrobersyal na ang kanyang buhay. Na hanggang sa kanyang pagkapako sa krus, some say hindi nagkaroon ng event na napako si Kristo. Hindi namatay si Kristo. At walang event na may nailibing na Messiah. At muling pagkabuhay, yung pinaka-controversial, yung nabuhay sa mga patay. People labeled his teaching as heretic. He was falsely accused of violating the Sabbath. Ano pang ginawa niya sa Sabbath? Nagpagaling lang naman eh. Masama ba yun? He is the God of the Sabbath. And the worst kind of accusation is blasphemy, claiming he's the Son of God. And that led him to his death. Hinatulan siya ng kamatayan for those 3 reasons, o main reasons. At si Kristo ay hindi nahinto yung kanyang history doon. As a result, numerous religious sects today would dispute about this claim, yung pagka-Diyos niya, that Jesus is God. Oh,
Maraming mga sekta ng reliyon na nagsasabing, hindi Diyos si Kristo, that He is the incarnated one, the incarnate one, that there is no other name by which people can be saved, only in the name of Jesus. Siya lang ba talaga? Sa pangalan lang niya ang pwedeng ang taong lumapit para magkaroon ng kaligtasan at pumunta sa langit? That's a very strong claim. I tell you, kahit pumunta ka sa Middle East, pumunta ka sa ibang lugar, they will argue that claim. Paano naman kami? Hindi ko nga kilala si Kristo. We didn't even know or heard that name. But God said, there is no other name. And the last part, nung sinabi mismo ni Jesus Christ, He Himself said it, that Jesus is the only way, the truth. God cannot lie, di ba? God cannot lie. So He is the truth, the ultimate truth. And He is the life. He is the giver of life. Without Jesus Christ, mag-scramble lahat ang universe. Pag binitawan niya, in His hands floats the planet. In His hands, by His order, kaya niyang patapusin yung kasaysayan natin. Because He is God Himself. Do you believe that Jesus is God? And do you believe that He finished the work on the cross? Don't worry. Sabi niya be comforted with this word because it is true. Yung claim na yun ay ating foundational truth. Faith foundation natin yun. That only Jesus can save us. As we close our Lenten journey, we return to the cross. The cross is where enemies become friends, strangers become family, and earth meets heaven. It's not about race. It's not about who you are. It's not about your culture. We're all equal because of Jesus. So, it is where all things are united in Jesus. May tanong ako sa inyo. Anong pumapasok sa isip nyo whenever the cross is mentioned? I don't know about you, but for me, I grew up in Sunday school. So I'm bringing my own hymn book. Sa mga datihan na Kristiyano na inabutan ng hymnal, people would say, bro, lumang-luma na to. May drawing ko pa nga Luma na to. And whenever I talk about the cross, hindi ko pwedeng palampasin ito. It's my old favorite song about the cross, the old rugged cross. I don't want to sing it, but I'd like for you to listen and follow the lyrics of the song. Some of you may have not known this song, but the line goes this way. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, were the dearest and blessed and best for a world of lost sinners who was slain. Second stanza, it goes on to say, oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me, for the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary. In the old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For it was on that cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. To the old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday, wow, to my home far away, where His glory forever I share. Whenever this line is being mentioned, I remember my loved ones who went ahead. And I will see them someday. And for us who are hoping na sana mabilis na, sana dumating ka na, Panginoon. What a reunion it must be.
So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I laid down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Wow. I don't know about you, pero sineselebrate ko talaga yung cross kasi para akong pinitisyon. Alam kong may pupuntahan ako someday. At lilipat ako doon sa isang lugar na blissful, peace, no suffering, no tears. And it is truly a finished work. Regalo nga ng Panginoon eh. Sa inyo na lumaki sa Sunday School, marami pang kanta ang patungkol sa cross. And magandang balik-balikan yan. Pero alam nyo, sadly, the physical cross, itong image, ewan ko kung nakikita nyo dito yung image na to, has also been tagged for commercial logo. Yeah, for profit, for brand, for symbol, and organizational affiliation, and for religious purposes. Alam nyo kung ano to? I'll give you some samples. The cross represents alcohol. Parang, wow, ang taas-taas ano? Din ginamit na yung cross. Naging alcohol siya. Isopropyl rubbing alcohol. Nagamit nyo ba yan nung pandemic? Oo. Then there is one called Red Cross for humanitarian organization, for symbol for hospital. So yung cross may impact talaga sa ating kahit commercial, ano? Yung logo, nagkakaroon ng recall kasi yung cross. Saan ba galing yan? Kay Jesus, di ba? Pero ginagamit for commercial. Yan yung mga naalala ng mga karamihan. Kinalimutan na yung tunay na message ng cross. And there's called yellow cross. Alam nyo ba yung sign na yan? Road sign na yan? Ayan. Baka mamaya matikitan kayo kasi hindi nyo alam ang meaning niya na. Sige. There's one called Blue Cross. It's called for health insurance. Ginagamit yan, Blue Cross na yan. For your insurance, health insurance. Ito, familiar ba kayo dito? Si Dracula namatay dahil sa cross. Itinapat sa kanya, naging abus siya. Kaya nung maliit ako, takot na takot ako manood ng Dracula. Pero pag nakakita ko ng cross, yung pala yung panangga ko. Alam mo, may naalala kasi ako nung ako ay college. Tinawag kami noon sa isang mission church namin. Merong sinapian ng body spirit. So, tumawag yung pastor, batang pastor, sa aming senior pastor. Sabi niya, Pas, ayaw lakas eh. Nananalangin ka ba? Opo, pero ang lakas eh. Paano ba ginawa mo? Tinalian po namin para hindi makaagpas. Ano pa? Basta, nililay hands namin. Ano pa? Pastor, kailangan namin kayo eh. So, nanalangin kami, sinama ako. So, ito yung personal account. So, pagdating doon, pinapanood ni Pastor yung ginawa sa kanya. So, yung ginawa pala niya, yung isa, nagbasa ng Bible verse patungkol doon sa pagkakas. At nilalagay dito sa dibdib nung ano. Sabi ni Pas, labas na tayo muna. Ano yan, si Dracula? Hindi naman si Dracula yan eh. Di ba faith cometh by hearing and hearing by the word of God? You declare. You rebuke. Di ba si Jesus when he cast out the demons, he casted by declaring. You declare. You don't use the cross o parang instrument para hindi ganun. You declare. Ano yun, inspired ka ba nung pelikula ng Dracula? Hindi. Kayo na-develop yung faith nyo, natuto kayo nung nakikinig kayo at pinaniniwalaan nyo. At nanampalataya kayo sa mensahe. That's how you transform. You listen, you hear, and you believe. You establish your faith doon sa mensahe. Ganun po ang mag-acquire o magkumuha ng mensahe.
And there's one called Black Cross. Pag may namamatayan, ginagamit na parang symbol na ikaw ay nagluluksa. Yun yung mga ibang variety ng paggamit ng cross. Naiwan na sa kasaysayan yung totoong mensahe ng cross. Sana hindi tayo ganun. Okay? And there's one, yung signing of the cross for Catholics. Our friends, mga Catholic friends, ginagamit nila. Whenever they do this, it means you're Catholic. Yeah, I grew up, I studied sa Catholic school, so one of our lesson na pinapakinggan ko, why they are signing a cross. It says that they're declaring Trinity, the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Their core belief that we have a triune God. At the same time, it's their identity being Catholic. Pero there's more to the cross. Hindi lang po doon. Hindi po ganun lang ang intindi natin sa cross. Kung nandito kayo kanina, nag-worship, yun na yung pinakamensahe. Kaya nagse-celebrate tayo dahil it is finished. Ginawa ni Lord yung dapat nating pagdadaanan. In Ephesians chapter 2, verse 18 to 19, the word of the Lord say, "For through Him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God." So what does the cross really mean? Point number 1, the cross unites heaven and earth. The Word became flesh and made His dwelling place among us. That's in John 1:14, 1 John 1:14. The cross is the crux of history where God, man meet, sabi ni Rabbi Zacharias. So, I need you to think about this question when you go home. What does knowing Jesus united heaven and earth shape your prayers? Yung panalangin mo. Meron bang significance yun sa'yo? When the Lord said, the Word became flesh and made His dwelling place among us, trust that God is not distant. He drew near through the cross. Yun yung point number 1. Point number 2, the cross unites the church. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ephesians 4:3. In Christ, every barrier of race, kagaya na nabanggit ko kanina, class, background is demolished. Wala nang discrimination po. We're all one. We're all one in the sight of God. So we make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. The church is the only society that exists for the benefit of those who are not its members. Sabi ni William Temple. Mabilis lang po ito. Point number 3. The cross unites time and eternity. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Alam niyo ba ibig sabihin nito? Yung ginawa niya, hindi ka pa pinapanganak, may provision na siya para maligtas ka. Hindi ka pa tao, ginawa na niya yung provision. Napakagandang pangako ng Panginoon na hindi siya nagbabago. Yung pinangako niya in the past will be the same until He comes. He is the same today and forever. You can trust that claim because Jesus said so. He will come to meet us. He will come to get us. Pinetition ka nga eh. Sino ba dito ang petition? Meron ba dito? I saw one. Pero yung petition natin, si Lord ang nagbayad niyan. Pupunta tayo sa langit. For those of you who claim to be a Christian and you were born again, you have the promise of God. Someday, pupunta tayo sa
ating tunay na bahay, tunay na tahanan. Hindi dito. This is not our home. Sabi nga ng kanta, we are just passing through. Sa langit tayo pupunta. Kayong mga naging anak ng Diyos. Sabi ni Franklin Graham, the cross stands high above the opinion of men and is a beacon of hope. Totoo. Si Franklin Graham, ang kanyang tatay was a great preacher. Was a great evangelist. And I can sense na he's also longing for his father to meet him someday. I want to see my father. I want to see my parents. I want to see my wife. To meet them, and we will be forever na magkasama. It's a reunion. And napakasarap po na assurance na yon na, alam mo, may hugot kasi ako doon eh. Doon ko kinuha yung lakas na yon na someday, hindi ito permanent. Yung feeling ng separation. Much more, andyan ang Panginoon. One day, I will see my Lord, who He is. People say He is just a human. But for me, He is my Savior. He cleansed me. Nilinis niya yung buhay ko. Binatawad ako sa aking kasalanan. At ngayon, ako'y nananalig na someday, ang aking Panginoon ay dadalhin niya ako kung saan ako nararapat. Hindi man ako deserve doon. But His kingdom is for all of us who claim to be a Christian. Ginawa na ni Lord yung kanyang part. Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo for that promise? Pag iniisip ko yung pangako ni Lord, everlasting life. Wow! Ano pang gagawin ko? Hindi na ako mamamatay, hindi na ako magkakasakit. Hindi na ako mapapariwara pag nandoon na ako. Grabing pangako ng ating Panginoon. Ginawa niya para sa atin. Hindi niya tayo kailangan. But He made sure before He leaves this earth. May promise siya na someday I will see you, I will meet you in the air. Ang saya-saya po na mangyayari na someday, I hope, na lahat ng mga kaibigan nyo, na sharean ninyo, na warningan ninyo. Kahapon po, we shared about salvation. We warned the people, lahat ng mga kabataan na pumunta, na habang kayo malakas pa, alalahanin nyo lang na hindi kalakasan ang investment. I-invest nyo ang buhay nyo sa Panginoon. Na makilala nyo si Kristo bilang sariling tagapagligtas kasi hindi kayo habang buhay nagbabasketball. May buhay pagkatapos noon. Anong gagawin mo kung wala kang pananampalataya sa tunay na Diyos na nagligtas sa atin? Let your present be anchored in God's eternal plan. Mamaya, naubos na yun. Wala na yung focus ninyo. Yung tunay na investment for eternity. Kahapon na-share ko rin about the joy, yung crown na you will be receiving. Alam niyo ba kung anong crown na yun? Hindi material yun. In 1 Thessalonians chapter 2, yung crown is our joy for those who have gotten to know Christ through your ministry. Sila yung ating joy pagdating natin sa langit. And one day, magpapasalamat sila sa iyo. Ilan na ang nadala nyo sa Panginoon para sabihan sila, you need a Savior. Someday, ituturo ka nila. And what a joy that will be when somebody approach you because of you. Parang kanta yun, ano? Huwag naman. Because of you. Hindi. Of your ministry. You share the gospel. To me, naligtas ako. Hindi ko naunawaan yung kaligtasan. Akala ko religion lang yan.
Buhay na walang hanggan ito, mga kaibigan, mga kapatid. Ang regalo ng buhay ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Hindi na mawawala. Sana sa tuwing nagsisimba kayo, alalahanin ninyo na nung iniligtas kayo ng Panginoon, ito yung regalo niyang buhay na dapat mo laging alalahanin. Masyado tayo nakafocus sa material na bagay dito sa lupa. Pag nawala yung mahal mo sa buhay, lahat ng bagay na ininvest ninyo mawalang kwenta. Sinasabi ko sa inyo. Walang kwenta. Kasi wala ka ng, para ano to? Para saan? So let your present be anchored in God's eternal plan. Parang insurance yun Hindi naman ganun, ba? Pero ang totoo, hindi sa material na bagay nagkakaroon ng kasiyahan, ng fulfillment ang tao. What about your family? Ilan pa ba ang mission field nyo sa family? Ilan pa ba ang baka maiwan dito sa lupa dahil wala pa silang relationship kay Lord? Ilang porsyento lang ang maliligtas, ang mako-convert at tatanggap sa Panginoon sa kanyang panawagan sa dami ng ating iniimbita. Marami tayong gagawing effort. Hindi yan lahat makikinig, magre-respond sa call, pero lahat tayo ay merong share doon sa burden na yon. Na kahit konti lang yung porsyento na may tatanggap sa Panginoon, tuloy pa rin tayo. Kasi, alam nyo, na-share ko rin kahapon na si Kristo, nung tayo tumanggap sa Kanya, yung passion niya na ayaw niyang may mapahamak sa impyerno, ilalagay niya yan sa puso mo. It will be ingrained in your heart, and that will drive you to go and minister. It's not about yung perks na nakukuha mo sa church, kung meron man. I don't know kung meron. I don't know about you na whenever someone gets saved, what a joy. What a joy. Hindi natural sa akin yun. Madamot ako Pero nung si Kristo, nung naintindihan ko yung plano niya sa mundo, sa sanlibutan, na ayaw niyang mapahamak ang bawat isa sa impyerno, at tuwing may tatanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas, the kingdom of heaven is rejoicing. Ganun din dapat ang puso mo. Meron ka bang ganyang passion? Check your heart, my friend. Baka kailangan mo si Kristo. Ano ba yung nagpapasaya sa'yo? At ano yung yung lasting at joy na nagpapasaya sa'yo? Na nagiging exciting sa'yo? Nagiging excited ka ba pag ikaw ay nasa church, may mga activity tayo sa church, it's about winning the loss at any cost. Everything has cost. Pero, what? Ano yun? Para saan yun? Para sa mga ikaliligtas ng mga tao. Kasama po ba namin kayo doon? Hello? You know, when you think about the cross does not divide. It unites. Hindi dapat tayo nagpapagalingan dito. Kung alam nyo yung calling mo, alam nyo yung iyong share sa ministry, hindi tayo nagdi-divide. We unite because we only have one goal, to glorify our Lord through the ministry, through your assignment. May Bible verse tungkol dyan. Each one of us ay may assignment. Na yun para sa'yo yun. Walang gagawa nun kung wala ka. Kaya hindi tayo nagko-compete sa bawat isa. Just do your best kung saan ka inassign ng Panginoon. Naalala ko palagi si Pastor, laging mayroong assignment ang Panginoon sa atin. Excited siya, and true. Kung ano yung assignment, para lang talaga sa yun. And we should not be competing each other. We should unite and support each other. As we end this series, may we live reconciled, transformed,
empowered, united because of Jesus and His cross. Nakikita ba niyo ba yung cross? Sana nakikita, no? The cross is not the end. It is the turning point. Wow. The beginning of new creation, ikaw yun. And the invitation into a new way of life, yung dapat mong lakad. Yung mindset, the words you say, and yung action na ginagawa mo. You are a new creation. Turning point siya ng bagong buhay. Habang nasa lupa tayo, the Lord is transforming us bit by bit according to your maturity, according to your knowledge and faith in Jesus. Kaya nga sabi ko sa mga kabataan kahapon, you want to go deeper? Read God's Word every day and pray. Because this life that we now have, a new life, new creation, is a turning point to glorify God. God is transforming us every day. But if you do not read the Bible, how can you know the truth? Through the cross of Jesus Christ, we have been reconciled to God, transformed from the inside out, empowered by resurrection life, and united as one body with a heavenly mission. I think hindi ko na kailangan ulitin yung heavenly mission na yon. Let us never treat the cross as mere symbol o yung ginagamit ng sa commercial, no? Seasonal reflection. Hindi lang tuwing Kwaresma o mahal na araw. They say it's mahal na araw. It is our constant source of hope, identity, strength, and purpose. Yun dapat ang ating iniisip tuwing may Semana Santa. Every day is a call to live in the shadow of the cross and in the light of the resurrection. Mabubuhay kang muli. Kagaya ng nagawa kay Kristo. Nabuhay siyang muli. May buhay na walang hanggan. Ang kaluluwa po ay hindi namamatay. We just change location. I don't know about you, saan ka lulipat? Sa langit o sa impyerno? Sabi nga ni John Scott, the cross is the blazing fire at which the flame of our hope, of our love, is kindled, but we have to get near enough for its spark to fall on us. So how do we draw near? Now is the time to draw near. Paano? Do you have an unforgiving heart? You pray to God na magkaroon ka ng grace na magpatawad. Meron ka bang naisip ng tao na hindi mo mapatawad? Meron ka bang mga circumstances sa buhay mo na hindi mo makalimutan? Magpalaya ka na sa Panginoon. Kailangan mo yan. Hindi mo kailangan tambayan yan, sabi ng asawa ko. Hindi mo kailangan tambayan yung mga bitterness na yan, yung mga unforgiving hearts, to serve as we have been saved. Paano ka ba nagsiserve sa Panginoon? Sana by this message, you know why we are serving God. You know why we love each other, why we care for one another. Because God loved us first. To walk in the resurrection power that raised Christ from the dead. Parang, it's a hope. It's a blessed hope na mabubuhay tayong muli. When you start to think about the cross, these are the things that we must do. Or probably, mga shortlisted lang. But as you read your Bible, as you pray, may revelation ng Panginoon sa'yo. I don't know about you. Kumusta ang relationship niyo sa Panginoon? If you rate your relationship, yung fire sa Panginoon, how would you rate yourself? 10 being the highest. Yung iba, average lang po akong Christian. Wala akong ganun. Kung naunawaan mo yung buhay na walang hanggan, you will do your best for the Master. Hindi ka mediocre. Iba sa inyo nakapasa ng exam, major exam.
Hindi kayo nagpabaya, kaya kayo nakapasa. Nagsikap kayo. Ginagawa nyo yung lahat. Maipasa mo yan. Nagpupuyat kayo. That's how to serve God. Alam nyo ba ang hindi mapabalikan? Mapapalitan? Hindi pera. Hindi damit na pinamimigay. Hindi sapatos. Yung oras. Saan mo nilalagay yung oras mo? Yun yung value mo. Doon mo nilalagay yung value sa oras mo. Salamat sa Panginoon, nandito tayo lahat. Hindi kayang bayaran ng pera to. Kaya mong kitain yung pera, pero yung oras, dinala kayo ng Panginoon, dinala tayo ng Panginoon dito para makinig ng kanyang mensahe. Na i-fine-tune yung ating kaisipan tungkol sa ating relationship sa Panginoon mula dun sa cross ng Kalbaryo. Ganun niya tayo kamahal. Ganun niya tayo inaalagaan. Araw-araw may mensahe ang Panginoon. How do you respond? To live not for ourselves, but for Him who died and rose again. What a promise. What a guarantee na lahat tayo na niligtas ng Panginoon. I'm saying this because, ewan ko, naintindihan ko na talaga siya eh. Napaprocess ko siya ng gusto after all my experience in the past na mawalan ako ng mahal sa buhay. Ang sakit. Pero ito yung consolation ko. Pangako kasi ng Panginoon po para sa lahat. Hindi kanya iiwanan. May reason siya bakit ka nagdadanas ng ganyan. At ang isang realization na hindi tayo permanente dito. Hindi tayo para dito. So ano yung ginagawa natin para i-prepare tayo sa kabila? Mga kapatid, the time is short. Life is short. Lagi kong sinasabi niyan na napakaiksi ng buhay dito. Ano ang importante sa'yo? Nare-realize nyo ba yung pupuntahan natin? Yung glimpse nga lang ng eternity, na-excite na ako eh. Wala nang magdaday ng buhok doon. Ay, sorry Kuya Matt. Hindi ikaw yung sinasabi ko. Wala nang magpapastretch. Kasi lahat tayo forever young. Now we never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Hindi tayo nagpapagalingan dito. Kung ano man ang ginawa sa iyo ng Panginoon, gawin mo yung skill na binigay sa iyo, yung talent na binigay sa iyo. But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me and unto the world. Galatians 6:14. Ang focus ay kay Lord, para sa Kanya lang yung ginagawa mo. Alam niyo sa Tagalog, napakaganda. Ng Galatians 6:14. Sabi niya, ngunit para sa akin, personal na sinabi ni Apostol Pablo, wala akong ibang pinagmamalaki maliban sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. At dahil sa kamatayan niya sa krus, wala nang halaga sa akin ang mga bagay sa mundo. Si Apostol Pablo nagsabi niyan, at wala rin akong halaga para sa mundo. Ganon ka-mature, ganon ang mindset ni Apostol Pablo. So kung gusto niyo manatili sa lupa, wala akong kwenta dahil hindi rin mo madadala sa kabila yan. May we carry it daily, not as a burden, but a banner. Meron ba kayong mga mahal sa buhay o nakilala na pinagmamalaki nyo kasi naging part kayo ng buhay niya na nagbago siya at naging magaling? Iba-banner mo yan. Naalala ko, sinabi ko kahapon, sa biyaya ng Panginoon, meron akong anak na consistent honor student. So, nung college niya, pag-graduate niya, merong isang linya doon sa PICC na for Latin honors lang. So, kaming mga nandoon, iba yung ticket namin.
Merong lolo na dumating galing probinsya. Nakapostura si lolo, nakabarong na, alam niyo na yung lumang barong. Proud na proud si lolo. Asan ba dito ang mga pang Latin honors? Dito ako pipila kasi ang apo ko ay cum laude. Sabi. Totoong account to. So kaming nandun sa nauna, pinasingit namin kasi proud na proud si lolo. Alam mo yung puso ng lolo na, aywan ko kung nagbenta pa ng Carabao yun para makapunta ng PICC. Binabanner niya yung pangalan niya kasi yung pag-akit ng apo niya sa apelyido yung nakalagay niya. Apelyido ni lolo. Sabi niya, kita niya yan? Apo ko yan! Apo ko yan! Pag nagmahal kayo sa tao na naligtas at naglingkod, may part kayo sa buhay niya na nagbago. At ako sinasabi ko, may mga trophies ako dito. At pinagmamalaki ko yan. Mahalaga sila sa Panginoon. So kung ano yung puso ng Panginoon, dinadala niya sa atin lahat. Yung passion na yan. Na magkakaroon ka ng mga kilala na nagbago ang buhay at binabanner mo yan. And they are also your partner sa ministry. Maglilingkod sila dahil nadala mo sa kanila yung tamang mensahe na binigay ng Panginoon sa puso natin. Ano po yon? Yung finished work. So dahil tapos na yung ginawa niyang kaligtasan, i-share mo yung gospel. Ibigay mo yung totoong mensahe ng Panginoon. Hindi religion. Hindi religion po ito. May we live it fully, not just for Lent, but for life. Ito sa maraming tao, Kristiyano, ang life verse ito. In Galatians 2:20, sabi niyang Bible verse, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Jesus is my Savior and Lord. He is risen. He lives in me. He did not remain on that cross, that old cross and rugged cross. Ito yung symbol, ito yung kaibahan natin sa iba. Kita niyo ba yung image, yung cross? Maraming humahawak ng cross na yan. Meron pa ring figure doon na nakapako. Inaalala yung kamatayan niya. For us, who have been born again and will resurrect someday, yung image niya, wala na yung Kristo dyan. Wala na siya dyan eh. It's just a memory. Kaya tayo walang nakalagay dito na kung ano man yung cross na yan. Dahil ang ating Savior ay risen Savior. Hindi siya nanatili sa cross. So, nasan ngayon si Jesus? Sa buhay. Sa puso mo. You work out salvation. Yung sinasabi ni Apostle Paul. Because tinatransform ka niya araw-araw. You work out your salvation. Hindi mo maling interpretation mo. You work out because meron kang Kristo sa puso. Pinamumuhay mo yung mission ng Panginoon sa iyo. Sana may natutunan po kayo sa series na ito. At ang panalangin ko ng ibang nakikinig, be it online, ay nakuha yung meaning ng finished work of Christ. Siya po ang ating foundation. Siya yung ating tagapagligtas. At ang sino mang tumanggap sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At patatawarin ka niya at babaguhin niya yung buhay mo. Marami pong salamat. Can we all rise and pray? Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa mensaheng ito na iniwan niyo po sa amin ang series na ito na merong habilin na hindi lamang kami dapat ang umaani nito, kundi marami pa kaming dapat abutin ng mga kaluluwa
na makakilala kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. Malaman nila, maintindihan nila yung ginawa niyo, Panginoon, sa cross ng Kalbaryo. You gave your Son, your only begotten Son. And anyone who believe will be saved, will have eternal life. Marami pong salamat. And I'm praying, Father, na kung sino man ang nagnanais na makilala ang sariling tagapagligtas, palataya sa ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng kaluluwa, Lord. Patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy ka po, Panginoon, na maunawaan nila na kailangan nila kayo. Humingi ng tawad and will repent of their sins and will follow you ng bagong buhay. Marami pong salamat sa iyong mensahe. Ito po'y aming iniiwan sa inyo na may pagpapasalamat. Sa pangalan ni Jesus.